Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na to with evidence. Sabi ng ilang netizen mga kabibig ba, Liza Marcos nangampanya na daw sa Saudi. Uy, wag naman po kayong ganyan ha. Nagpunta lang si Liza Marcos doon para mag-meet and greet sa ating mga OFW. Pero yung ibang mga netizen, iba ang kanilang iniisip ngayon. Uy, grabe. 2028 talaga ang iniisip nila na, ay, halata naman si Liza may plano yan tatakbo sa susunod na election. Wala naman siyang, walang posisyon sa gobyerno, first lady siya. Tapos, bakit siya pupunta doon sa ibang bansa para mag-meet and greet, para pumunta sa bahay kalinga? Para saan? Para magpapapansin? Ay, naku. Uy, merong programa si Liza, Love for All. Oh, ang tanong, saan siya kumuha ng budget dyan? 'Di ba? May budget ba ang isang first lady? Nako, we need transparency and accountability. 'Di ba? Si Bibi Sara, tinanong niyo sa 125 million, yung Love for All ni Liza, saan yan konektado? Ahensya ng gobyerno. Magkano ang budget? Oh, ano ba? Ang COA na check na ba yan? 'Di ba itong pag-travel, working visit daw ng first lady. Working, tapos hindi naman siya nagtatrabaho sa gobyerno. May opisina ba ang first lady? Wala naman. Kaya ang mga tao sabi, nangampanya na yan, nangampanya. Sabi na isang netizen, kung akala ni Liza may gusto ang mga OFW sa kanya, parang hindi totoo yan. Dapat magising siya sa katotohanan. Ito F. Liza Marcos, nagbigay pag-asa sa mga OFW sa Saudi Arabia. Isa na pala ngayong pag-asa si Liza Marcos sa mga OFW sa Saudi Arabia. Hindi lang sa Saudi Arabia, dapat lang sa buong OFW, Madam Liza. Wag lang selective, napaka-unfair mo naman yan. Dahil ito ay sa bandira mga kabibig, ito F. Liza Marcos nagbigay ng pag-asa sa OFW sa Saudi Arabia. Sa bandira yan. So basahin ko kabibig anong laman dito. Binisita ni First Lady Liza Marcos ang bahay kalinga at isang pansamantalang tuluyan ng mga overseas Filipino workers na naghihintay na makabalik sa Pilipinas sa Riyadh, Saudi Arabia. Hinarap at kinausap ng First Lady ang mga OFWs upang alamin ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Pinapalakpakan ng husto ng OFWs ang anunsyo ni Arenda Marcos na planchado na ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Di maganda? Palapakan natin. Planchado na ang pag-uwi ng mga OFW na nasa bahay kalinga. Di ba? Good news yan, 'di ba? Sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Migrant Workers, Department of Social Welfare and Development at Overseas Workers Welfare Administration, nakauwi na ng bansa ang 43 na OFW at 8 menor de edad. Di maganda yan. At bibigyan sila ng 60,000 mula sa Office of the President, 50,000 mula sa DMW, at 10,000 mula sa DSWD at OWA. Pinagkalooban din ng unang ginang ng kailang pangunahing kailangan ng kailang pagbiyahe pabalik ng Pilipinas. Pwede maganda mga kabibig kung ito ay palaging ginagawa ni Liza. Ang tanong, nako, kumukuha ng budget, di ba? Pag-asa ng OFWs. Naku, Madam Liza, hindi lang sa Saudi Arabia, pumunta ka din sa ibang lugar like Kuwait, Iraq, Iran, yung mga malalaman natin na maraming distress na mga OFWs. Pero sabi naman sabi ni Lorraine Buddy, Liza Marcos visiting our OFWs is a joke. The vast majority of OFWs are solid DDS who hate her for all she's done to our country and PRRD. Kaya pwede ba, hanap kayo ng ibang kwento, OFWs hate the Marcoses. Naku, sakit naman ng OFWs hate the Marcoses. O mga OFW dyan, hate nyo ba si Liza? Hate nyo ba ang mga Marcoses? Comment down below kasi paiyak-iyak si Liza nung bumisita doon siya. May video napaiyak si Liza. Manood tayo sa video ni Liza, yung madamdamin niyang mga mensahe
speech ni Liza Marcos nung pumunta siya sa Saudi. Sabi ng iba, na, Now we're here live at one, which is supposed to be a shelter for the females. Wala ko nakikita mag-stress dito. For me, we are survivors. I don't see boring statistics. I only see clear stories. I see the strength of each and every. Umiyak si Madam. I see the strength of each and every Filipina. Oh, napaiyak talaga si Madam kasi nakikita niya ba na grabe yung strength ng every Filipina na nasa bahay kalinga, which is true naman, di ba? Let's give credit naman sa ginawa ni Liza Marcos sa pagbisita niya sa bahay kalinga at nalaman din niya ang problema ng mga OFW. 'Di ba? Well, kabibig, may mga ano naman merong DMW, mga Overseas Welfare Center, 'di ba? May mga anong tawag din kabibig? Meron namang ano kabibig? Meron Department of Migrant Workers, Department of Social Welfare and Development, may Overseas Workers Welfare Administration na pwede naman silang gumawa sa ginawa ni Lisa ng pagbisita sa Saudi na mas meron pa siyang madali ang connection, di ba? Sabi ng isang netizen, maniniwala pa ba tayo sa drama ni Lisa Kabibig ang gagamitin ang mga OFW sa kanyang drama? Uy, grabe naman yung isang netizen mag-comment. You're injured more than most can imagine. Ay, binasa ni Lisa ang script. So, sabi ng iba, basta magbasa daw ng script, hindi galing sa puso. Uy, huwag kayong ganyan. Galing sa puso, ng sinulat lang niya yan. Oh, sinulat niya. Siya ba talaga ang nasulat Kabibig? Posible kasi she experienced. Oh, on hand, in hand, oh, walking hand. Di ba? Still you manage to smile. And still you manage to help each other. And still you have a scope. Because of your strength, and because you've never given up, well, she told you the good news, karamihan sa inyo, mamayang gabi, makakauwi na rin kayo. Palakpakan din natin, uy, ang ginawa ni Liza Marcos. Kahit sa ganitong paraan, nakakatulong din siya, di ba? Hindi ka bibigyan, nakakatulong. Ready na yan, uuwi na sila. Nagpunta lang si Lisa para siya ang mag-announce. Uy, grabe talaga. Uy, naka-ready na ang bagahe. O, yung iba sabi, naka-ready na ang bagahe. So, alam nilang uuwi na sila. Naghintay lang sila ni Liza Marcos na sabihin ang good news. Pero alam na nila kung ano ang good news. Naghintay lang ng First Lady. Ano to, photo op? Ay! This wouldn't have been possible without the tireless effort that you provide this for you, your documents, you have a document, your IDs. So yun, kabibig ang pagpunta ni Liza Marcos doon. Naka-ready na pala ang bagahe. Akala namin mag-i-impake pa sila, 'di ba? Hindi pala. Naka-ready na yung bagahe. Naghintay lang sila ng signal na once magsabi na si Liza Marcos na makakauwi na kayo ngayong hating gabi, ayun na, final na yon. Well, mas maganda, 'di ba? Tingnan natin on the brighter side na at least maraming makakauwi ng mga distressed Filipino overseas workers. Overseas Filipino workers, mga kabibig. Kahit ginamit sila for photo op or kung ano man, well, ganun talaga ang politika, ganun talaga ang cycle ng politics. Magamit ka, ginamit ka, di ba? Nakakuha ka ng advantages, disadvantages. Pero dito nakita natin na makakauwi ang ating mga distressed OFWs, which is yun na lang ang tingnan natin on the brighter side, mga kapibig. Diba? So, yun mga kapibig, yun ang kadramahan. No? Sabi ni Lisa, OFWs deserve government care and support. Oh, bakit hindi nyo ito ginawa nung unang taon? Bakit pinatagal pa ninyo ng 3 taon before nyo pinauwi ang mga distressed Filipino workers? Sabi ng isang netizen. Anong klaseng kadramahan ito? Pinaabot nyo ng 3 taon before sila makakauwi? Or pinaabot nyo ng mga ilang buwan before sila makakauwi? Or pinaabot nyo ng mga ilang buwan before sila makakauwi na dapat nandun si Lisa at siya ang mga announce na makakauwi na sila?
Uy, nabasa ko yung mga komento ng mga netizen ba. Pero may mga ibang komento na talagang happy sila sa ginawa ni Liza Marcos, happy sila sa Marcos administration, na talagang hinanapan nila ng paraan para makauwi itong mga OFW natin, mga distressed mga kapipig. Which is good naman talaga. At least na lang, sa 3 taon na walang ganap ang mga OFW na makita nila na mahal sila ng Pangulong Bongbong Marcos, ngayon, naramdaman nila na meron pang pagbabago through Lisa. Lisa daw ang nagbibigay ng bagong hope. Wow, hope talaga, no? F. Eliza Marcos, nagbigay pag-asa sa OFW sa Saudi Arabia dahil siya ang nag-announce na makakauwi na sila ngayong hating gabi. Oh, hope na yun. So yun lang kami bigyan ating Ladies Libag-Libag for the day. Ito na ba ang isang pangangampanya ni Liza Araneta Marcos para pagbukas at pagtakbo niya sa 2028? I don't think so, mga kabibig. Kasi kung tatakbo siya, ramdam naman niya na mga tao ayaw sa kanya talaga ang mga tao. Ikaw, gusto mo ba si Liza? Comment down below. So yun lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.